Pag-uusapan po nating motor ngayon, itong Ziho AE8 electric scooter. Sa mga hindi po nakakaalam, ito pong Ziho ay subsidiary po ng CF Moto. At ang CF Moto mga pare ko, sikat din yan dito sa Pilipinas, lalo yung kanilang NK400. Kung performance lang naman po ang hinahanap nyo sa isang electric scooter, ay baka ito na po yung hinahanap nyo. Kasi itong power delivery ng electric scooter na to ay mahihahambing po natin sa mga Ninja 400 tsaka sa KTM Duke 390. Kahit na nasa 12 kilowatts lang po yung power niya. Napakalakas po kasi talaga ng acceleration nitong electric scooter na to. Although hindi siya kasing lakas or hindi kasing taas ng top speed ng dalawang nabanggit ko na moto, which is Ninja 400 at KTM Duke 390, yung hugot naman ng makina nito, kung gaano niya kabilis makuha yung high speed, napakabilis po talaga. Kasi naman po, yung kanyang torque ay umaabot po ng 280 Newton meter. Yung top speed po nito pumapalo ng 120 km per hour. Almost kasing bilis po ng mga NMAX at yung mga PCX 160. Ang kaso lang mga pare ko, gaya nga lang sabi ko kanina, napakalakas po ng acceleration nito. Yung 120 km per hour na to, kung sa mga NMAX at PCX, inaabot sila ng mga 10 seconds mahigit, almost 20 seconds, dito po saglit lang para kayong naka 400cc na motor kung pagbabasehan po natin yung acceleration niya. Tapos mga pare kayo, meron po itong 3 modes. Merong Eco, Electric, and Sport. Yung power difference po ng 3 riding modes nito mga pare ko ay noticeable po. Hindi siya yung tipong konti lang yung dinagdag sa power. Sabi nga nila yung performance ito para ka daw nakasakay sa isang big bike. Dito po sa Eco mode, may similarity yung performance niya dun sa mga powerful e-bike na available po sa market. Pero kapag nilagay nyo na po yung mode niya dun sa street mode, ay para na daw po kayong nakasakay sa isang 125cc na scooter. Ganun po yung pakiramdam. Pero kapag nilipat nyo na po sa sport mode mga pare ko, dito na po nagbabago ang lahat. Dahil sobrang lakas po talaga, sobrang bilis, sobrang lakas. Na mas malakas pa talaga siya sa lahat ng scooter na 150cc, 160cc na available po dito sa Pilipinas. Yung mga NMAX at PCX 160, kung ikukumpara natin, mas malakas po itong electric scooter na to. Pero inyo, 120 nga lang yung kanyang top speed, halos hindi naman nagkakalayo sa mga NMAX at PCX. Pero, ang tanong, kung ilang segundo lang ba niya kinuha yung 120 km per hour? At gaya nga lang sabi ko po kanina, yung kanyang acceleration ay maihahambing po natin sa Ninja 400 tsaka sa mga Duke 390, yung mga 400cc na yan. Okay, pag-usapan naman natin yung battery ng motor na to. Bali dito po nakapwesto yung battery niya at meron po itong dalawang battery. Yung isang battery po ay tumitimbang ng 12 kg, so medyo mabigat siya talaga. Bali dalawa po is 24 kg battery pa lang po yun. Pero napakalayo naman po ng range ang mai-offer ng electric scooter na to. Kasi yung dalawang battery po niya na yun, kapag pinag-combine nyo po, yung layo ng tatakboy ng scooter na to, ay aabot po ito hanggang 120 kilometers. Ganun pong kalayo mga pare ko. Kumbaga, kaya na umuwi ng mga probinsya-probinsya like from dito sa Metro Manila, kaya nyo na po umuwi hanggang dun sa Nueva Ecija kasi ang Nueva Ecija like Gapan City, nasa around 100 kilometers yan So kung ito yung gagamitin nyo, talagang makakarating kayo dun sa destinasyon nyo. Bali yung sa battery po niya, nasa 1,900 watts po. Tapos meron po itong super fast charging. Sa loob po ng 2.5 hours, matcha-charge na po ang battery niya hanggang 80% at ang full charge po ay inaabot po ng 4 na oras. At meron po itong tinatawag nila na smart and safe charging technology. Yung tipong kapag na-detect ng computer na full charge na yung battery nyo, automatic po nagkakat na po yung charging nyo kahit nakasaksak pa po siya sa outlet. Bukod pa doon, meron siyang mga short circuit, tsaka yung mga overheating, tsaka mga reverse connection protection. Kaya safe na safe itong ating electric scooter sa mga ganong pangyayari. Yung shock po nito sa likod ay adjustable po. Meron po itong 5-level adjustable shock absorber. Kaya pwede nyo to i-adjust depende sa mga road conditions tsaka sa load nyo. Tsaka yung kanyang rebound mga pare ko adjustable din. Sa mga preno po, meron po siyang Brembo caliper. Ito po yung kanyang preno sa unahan. Alam naman po natin dito napakaganda po ng mga Brembo caliper na to. Kaya quality talaga yung mga pyesa na nakakabit po dito. Samahan nyo pa nga po yan ng Bosch Dual Channel ABS na napaka-safe na braking technology.
Ito yung tipong kapag namreno kayo ng biglaan sa mga madudulas na daan like yung mga basa, maputik, mabuhangin, hindi po maglalak yung mga gulong nyo, unahan, likuran. Dahil po yan sa dual channel ABS niya. Dito naman po sa may bandang likod na caliper niya, wala pong brand na nakalagay, hindi po siya naka Brembo. Pero naka ABS din po ito. At makikita nyo po, napakalaki ng kanyang disc. Yung kanyang final drive naman po is naka belt drive po yan. Yung mga ganitong design, makikita natin to sa mga scooter ng Kymco yung KRB. Ang lakas makayaman effect kapag yung ganitong final drive mo, naka belt drive, tapos nakalabas siya. Yung kitang-kita mo talaga parang ang datingan mga pang car show Ang malapit pa dito mga pare ko, gumagamit po ito ng key card access. Hindi siya yung mga traditional na susi or yung mga smart key. Dito mga pare ko, RFID card po ang gamit dito. Itatap nyo lang po ito sa may baba po ng instrument panel para ma-unlock nyo yung scooter, ma-access nyo yung mga underseat storage compartment, at syempre para ma-start nyo yung motor nyo. Other features po dito mga pare ko, meron itong motor cut off yung kapag bumaba na kayo sa scooter tsaka sinide-stand nyo. After mga ilang seconds lang, automatic po magsha-shutdown po yan kahit hindi nyo po i-shutdown yan mismo sa motor. Basta bumaba lang po kayo dyan o minsan nakalimutan nyo na i-shutdown siya, nasa parking kayo, bigla kayong umalis. Don't worry mga pare ko kasi automatic mamamatay na yung electric scooter nyo at hindi siya mananakaw. Dumako naman po tayo dito sa kanyang instrument panel. Makikita po natin 5-inch LCD po yung ginamit nila dito. Parang may smartphone dito sa may harap nyo. Ang maganda po kasi sa mga ganitong type ng instrument panel, bukod sa napaka good looking niya, napaka futuristic ng design, marami pong mga information ang mailalagay dito. Kaya halos lahat talaga ng mga information na kinakailangan nyo, andito na lahat Given na dito yung mga speedometer, may orasan, may odometer. Ang maganda pa po dito, makikita natin kung ilang percent na lang po yung battery natin. Tapos pwede nyo po ito i-connect sa inyong smartphone. Tapos makikita rin po natin dito yung kanyang 3 riding modes. Itong Eco, Street, tsaka yung Sports. Bukod pa dun mga pare ko, ay may GPS po ito. Bukod sa anti-theft po dito sa ating electric scooter, ay extra protection na din po sa inyong ride. Tapos meron po itong tinatawag nila na Smart Ride Assist. So meron po itong cruise control, may overspeeding alert, low voltage alert, overheating alert, tsaka meron tayong mga text notification of emergency. So napaka-informative talaga nitong kanyang instrument panel, grabe. Ito ang malapit dito mga pare ko, meron siyang 6-axis gyroscope. Napaka-premium po ng ganitong mga features. Sa mga gulong naman po, napakakapal po ng gulong nito kasi sa unahan meron po tayong 100/80 size 12. Yung sa likod naman po is 120/70 size 12 din po. Tapos mapapansin natin yung kanyang footboard, napakalawak. Sobrang perfect ito pang everyday use, pamasok sa trabaho. Marami kayong pwedeng ilagay dyan yung mga bag nyo. Pwede nyo rin po ito gamitin kapag mag-grocery kayo or mamamalengke kasi napakalawak po ng pwede nyo paglagyan ng mga pinamili nyo. Tapos yung kanyang footboard, parang yung mga NMAX saka PCX, may extended footboard siya na pwede nyo ilagay yung paa nyo dyan kapag nangawit kayo sa biyahe nyo. At possible mangyari yun mga pare kasi nga, ang pinaka-max na kaya nito takbuhin is 120 kilometers. Napakalayo po nun. So kung tatakbo kayo ng mga 80 kilometers, dyan na magsisimula mangawit yung mga paa nyo. Dito po pwede nyo i-stretch yung paa nyo dahil meron siyang ganitong klaseng footboard. Napakaganda po nito. Tapos yung kanyang foot peg dito sa ating backride, no? Parang style mga PCX na hindi mo akalain na may foot peg dyan. Kapag nakatiklop, parang part lang siya ng fairings. Pero kapag inopen natin, may foot peg pala dun. Bali po itong Zeho AE8 meron po itong tatlong variant. Una po yung AE8, sumunod po AE8 Plus, tapos AE8S Plus. So ang price po nito, nagsisimula po ito ng 209,800. Pero possible po na magbago yan. So PM nyo lang po ang Zeho Philippines para malaman nyo po yung actual price ng every variant nito mga pare ko. Napakagandang electric scooter na to, napaka-futuristic ng design. Kaya sa mga interesado po nito, PM lang po kayo sa Zeho Philippines. Yun lang po mga pare ko, salamat po sa panonood dito sa ating review dito sa Zeho AE8. Kita-kits po tayo sa next vlog. Have a nice day po. Thank you for watching.